قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging nauukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi na wala ng ibang Diyos na dapat sambahin, pag-ukulan ng pagsamba, maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay huling sugo, alipin, mensahero ng Allah. Naway ang kapayapaan, habag, kapatawaran ng Allah ay mapa sa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga pamilya at sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga taong tumatahak ng tamang landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, welcome muli sa ating palatuntunan, Madrasa Alimnil Islam, o paaralan ituro mo sa akin ng Islam sa unang baitang. So, alhamdulillah, natapos na nating ipaliwanag yung ilan sa mga tungkulin sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabanggit natin na ang unang tungkulin o karapatan sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang paniwalaan siya, ang pagmamahal sa Kanya, ang pagsunod sa Kanya, sa Kanyang mga ipinag-uutos at paglayo sa Kanyang mga ipinagbabawal. At pang-apat ay siya ay ating pamamarisan. Siya ay ating gagawing mabuting huwaran sa ating salita, gawa, asal, pag-uugali sa ating pamumuhay sa mundong ito. At ang sumunod doon, na doon tayo nahinto, ay yung tawqiruhu sallallahu alaihi wasallam. Doon tayo nahinto sa bagay na iyon na panglima, yung pagrespeto at paggalang sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nabanggit natin na ating igagalang at irerespeto ang anumang ipinarating sa atin ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at gayon din ating irerespeto at igagalang ang anumang ipinagbawal sa atin ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ang mga ito ay revelasyon sa Kanya ng Kanyang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit natin nung mga naunang lecture natin na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nagsasalita ayon sa kanyang sariling kalooban. Bagkus ang kanyang sinasabi sa atin, ang kanyang ipinapahayag sa atin, ang kanyang ipinaparating sa atin, ay ito ay kapahayagan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang pagpapatunay na kinakailangan na igalang at irespeto natin ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nagwika ang Allah subhanahu wa ta'ala sa napakaraming bersikulo. Ang ilan dito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tu'akkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Nasa malapit na itong kahulugan, upang kayo o sangkatauhan ay maniwala sa Allah at sa Kanyang sugo, at upang siya ay inyong parangalan, ang propeta ng Allah. Wa tu'akkiruhu, at upang siya ay inyong igalang at irespeto. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila, at upang inyong luwalhatiin, purihin, dakilain
ang Allah subhanahu wa ta'ala sa umaga at hapon. So dito ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paggalang at pagrespeto sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkus ang kawalan ng pagrespeto at paggalang sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maaaring maging dahilan ng pagkasira ng ating mga gawain. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa kanyang maluwalhating Quran bilang babala sa atin. Sinabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Na sa malapit na itong kahulugan, ito ay inadres ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya. Ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga mananampalataya, o kayong mga sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Huwag ninyong itaas ang inyong mga tinig, ang inyong mga boses sa boses ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, hindi dapat na mas malakas ang ating pagsasalita, ang ating tinig kaysa sa tinig ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay sa kanyang kapanahunan na ang ilan sa kanila mayroong tumatawag sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng napakalakas, kung kaya't ibinaba ang ayan na ito. Ito ay nagpapatunay ng pagtrato, paggalang, pagrespeto sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'din. Huwag kayong magsalita ng mataas na pagsasalita kagaya ng pagsasalita ninyo sa iba sa inyo. Ito ay nagpapatunay ng paggalang at pagrespeto sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huwag itaas ang tinig, huwag itaas ang boses, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Na kung hindi nyo ito susundin, kung ito ay inyong gagawin, mas mataas ang inyong tinig, hindi nyo igagalang at irerespeto ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an tahbata a'malukum, mawawalan ng kabuluhan, mawawalan ng saysay ang inyong mga gawain, wa antum la tash'urun, nang hindi nyo namamalayan, nang hindi nyo nababatid. So ang punto dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kawalan ng paggalang at pagrespeto sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maaaring maging dahilan ng pagkasira at mawawalan ng kabuluhan ang ating mga gawain. Sa iba pang aya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Sa malapit na itong kahulugan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag ninyong gawin ang inyong pagtawag sa sugo sa inyong mga sarili tulad ng karaniwang pagtawag ng bawat isa sa inyo. No? Huwag nating gawin yun, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ipinagbawal ang pagtawag sa Kanya. Ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus, ipinagbawal ang pagtawag sa Kanya, sa Kanyang pangalan na Muhammad. Bagkus siya ay pinarangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag siya ay tinatawag ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sinasabi ng Allah, Ya ayyuhan nabi, Ya ayyuha rasul. Yun ang pagtawag sa Kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagrespeto at bilang paggalang sa Kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam. So, papaano pa kaya tayo? So, kinakailangan ating parangalan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay ating respetuhin at igalang sa anumang Kanyang ipinarating sa atin mula sa mga Kanyang ipinag-utos sa atin at anumang Kanyang ipinagbawal sa atin. At kabilang sa kawalan ng pagrespeto at paggalang sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung pangungutya
pangmamaliit sa kanyang sunnah, na parang mong sinasabi na hindi naaangkop ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kapanahunan natin ngayon. Kagaya halimbawa kapag tayo ay nakakakita ng mga kalalakihan na mahahaba ang kanilang balbas, sila ay ating kinukutya. Kabilang yan sa kawalan ng pagrespeto at paggalang sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandidiri halimbawa sa siwak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o di kaya naman ay yung bitin na pagsusuot ng kasuotan sa kagaya ng pantalon o di kaya kasuotan. Pangungutya sa mga bagay na ito. Ito ay kabilang sa pangungutya sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa mga pangungutya, pangmamaliit sa ipinarating sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maaaring maging dahilan na mawalan ng kabuluhan ng ating mga gawa kung tayo ay magpapatuloy sa gawain na ito. Na kung tayo ay hindi hihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ikapito o ika-anim ay ang pagdakila, ta'zimu sya'nihi sallallahu alaihi wasallam. Ang pagdakila sa kanya, ang pagdakila sa kanyang katauhan at sa kanyang sunnah sallallahu alaihi wasallam. So narapat na ating dakilain ang mga pag-uutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ating dakilain ang anumang kanyang ipinagbawal sa atin. Kapag narinig natin na ito ay ipinag-utos ng sugo ng Allah, so nararapat na ito ay ating tugunan sapagkat kabilang yun sa pagdakila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag ito ay ipinagbawal, nalaman natin na ito ay pinagbawal ng sugo ng Allah, ito ay ating lalayuan, ito ay ating iiwasan sapagkat kabilang yun sa pagdakila sa sugo ng Allah, kabilang yun sa mga karapatan at tungkulin natin sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang pangpito ay wujubun nusah lahu sallallahu alaihi wasallam. Narapat ang pagpapayuhan sa pamamagitan niya. Tayo ay magpapayuhan sa pamamagitan ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga gawain, sa kanyang mga salita. Gaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala 'alal ladhina la yajiduna ma yunfiquna haraj idza nasahu lillahi wa rasulih. Nasa malapit na itong kahulugan, na sila yaong walang kakayahang gumugol sa landas ng Allah kung sila ay matapat at makatotohanan sa kanilang tungkulin sa Allah at sa kanyang sugo. Sila ay nagpapayuhan sa pamamagitan ng kanyang sugo at ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tungkulin. Yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa sunnah naman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha. So tinanong ng mga kasamahan niya, waliman ya Rasulullah, sabi ng kanyang mga kasamahan, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pananampalatayang Islam ay ito ay pagpapayuhan. So sabi ng mga kasamahan, para kanino o sugo ng Allah? Sabi ng sugo ng Allah sa Allah at sa kanyang sugo at sa mga kamusliman. So nangangahulugan ito na kinakailangan tayo ay magpapayuhan sa pamamagitan ng mga salita at gawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kabilang sa pagpapayuhan sa sugo ng Allah ay sa pamamagitan ng paniniwala sa Kanya at ganap na pagmamahal sa Kanya at gagawin siyang mabuting huwaran at isasabuhay ang Kanyang sunnah at ito ay ipapalaganap at ibabahagi at ang pagtatanggol sa Kanyang sunnah at ipagtatanggol at proteksyonan ang Kanyang sunnah sa mga taong kumakalaban nito o di kaya ay sumasalungat neto, na ito ay ating pananatilihin at pangangalagaan. Yan ang ika-pito. At ang ika-siyam ay mahabbatu ali baitihi sallallahu alaihi wasallam. Ang pagmamahal sa kanyang pamilya
at ganun din sa kanyang mga kasamahan. So kinakailangan na mahalin natin, hindi lamang natin minamahal ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagkus minamahal din natin ang pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan. Gaya ng sinabi ni Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu na kanyang sinabi, "Iqabu Muhammadan fi ahli baytihi," na sa malapit na itong kahulugan, inyong pangalagaan, inyong proteksyonan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sinumang sumisira sa kanyang pamilya. Ating pangangalagaan, poproteksyonan sinuman ang sumisira sa mga pamilya o di kaya sa mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkus ang pagmamahal sa mga pamilya at kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang ito sa pananampalataya. Kabilang ito sa pagmamahal sa pananampalataya, kabilang ito sa mga palatandaan, simbolo ng ating pananampalatayang Islam. Sinabi ni Malik bin Anas, kabilang ito sa mga kilalang imam, sinabi niya, sa malapit nitong kahulugan, sinuman na kanyang kapuotan o kagalitan ang mga kasamahan ng sugo ng Allah, katotohanan siya ay kafir. Ibig sabihin siya ay walang pananampalataya. Sinuman ang kanyang hindi mahalin, kanyang kapuotan, kanyang kagalitan ang mga pamilya at kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na siya ay walang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pang-sampo ay ang as-salatu alayh. Ito yung pang-siyam, as-salatu alayh. Ang ipanalangin siya sa pamamagitan ng kapayapaan, ng kapatawaran, habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating Quran, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Nasa malapit na itong kahulugan, sinabi ng Allah, katotohanan ng Allah at ang kanyang mga anghel ay naggagawad ng sala, pagpapala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O kayong mga sumasampalataya, ya ayyuhalladhina amanu, o kayong mga naniniwala, sumasampalataya, inyong hingin sa Allah na igawad ang pagpapala, kapatawaran, kapayapaan, habag para sa kanyang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inyo itong hilingin. Kung kaya't ating binabanggit, kapag nabanggit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay binabanggit natin yung sallallahu alaihi wasallam bilang pagdalangin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naway mapasa kanya ang kapayapaan, habag, kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu imri'in dhukirtu indahu wa lam yusalli alayhi. No, sabi niya, kasawian sa kanya yaong nabanggit ako sa kanya, nabanggit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yusalli alayhi, at hindi siya nagbigay ng panalangin para sa akin. Yung pagsasabi ng sallallahu alaihi wasallam. Sa isa pang hadith na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang madamot ay yaong nabanggit ako sa kanya at hindi siya nagbigay ng panalangin para sa akin. So napakaraming klase ng pagdalangin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang dito ay yung pagsasabi natin ng Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. So at iba pang mga kagaya nito na pagdalangin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yan ang mga karapatan o di kaya ay tungkulin sa atin ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So naway naunawaan natin ang mga bagay na ito. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون